Balikan natin ang isang tanong na itinatanong ng lahat ng mga saksi ni Jehovah noong 2021. Ano nga ba ang nagtulak sa lupong tagapamahala na gumawa ng mga hakbang na laban kay Kristo? Pinaalala ko na hanggang Abril 2021, iginagalang pa ang budhi ng bawat isa pagdating sa medikal na paggamot, ngunit mula Hulyo 2021, nawala na ang kalayaan ng budhi. Kinailangan ng tanggapin ang medikal na paggamot na itinutulak ng lupong tagapamahala, sa madaling salita, ang bakuna. Maging ang mga matatanda ay inutusan na huwag magsalita ng masama tungkol sa paggamot na ito. Natanggap nila ang komunikasyong ito na ipinapakita ko sa inyo at nakasaad dito. Dapat tiyakin ng mga matatanda na hindi sila magpapahayag ng mga personal na opinyon na salungat sa mga tagubilin ng nakatataas na mga autoridad. Iyan ang tinatawag na kalayaan sa pananalita, hindi ba? Kung may matanda na may ganitong pag-uugali, kailangan niyang itigil ito kaagad. Isipin ninyo ang tindi ng puwersa na naroon sa komunikasyong iyon. Kung hindi, maaari siyang maparatangan na nagdudulot ng pagkakabahabahagi sa kongregasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ikaw ay matanda, manahimik ka, huwag kang magsalita tungkol sa bakuna, kung hindi ay ititiwalag ka, ganoon lang kasimple. Dalawang patotoo sa Ingles na ipinost sa site na adverseeventsjw.org ang tumutulong sa atin na maunawaan kung ano ang maaaring nangyari. Maaari ninyong makita ang mga ito sa description ng video na ito. Ang mga saksi ni Jehovah ay pinamamahalaan ng mga asosasyong hindi kumikita. Sa Estados Unidos, mayroon silang katayuan na 500 at isang C3. Ang status na ito ay naglilibre sa kanila sa pagbabayad ng buwis sa kita. Ang mga asosasyong ito ay may pagkakataong makinabang sa mga tulong na inilaan ng Estado upang harapin ang krisis ng COVID. At malamang na nakatanggap ang mga saksi ni Jehovah ng 2 milyong euro na tulong mula taong 22 hanggang 22. Noong Setyembre 2021, inihayag ni Pangulong Joe Biden ang isang serye ng mga hakbang upang labanan ang pandemya ng COVID-19, kabilang ang isang kinakailangan sa pagbabakuna para sa mga empleyado ng mga pribadong kumpanya na may higit sa 100 empleyado. At ang mga asosasyon tulad ng mga saksi ni Jehovah na hindi kumikita ay mga pribadong kumpanya rin, ha? Ang hakbang na ito ay agad na nakatanggap ng pagtutol mula sa maraming estado, mga kumpanya at mga institusyon. At noong ika-13 ng Enero, 2022, inalis ng Korte Suprema ang obligasyon sa pagbabakuna para sa malalaking kumpanya. Kaya ang tanong, natakot ba ang lupong tagapamahala na mawalan ng katayuan bilang isang asosasyon na hindi kumikita at kaya kailangan nilang magbayad ng hanggang $150 milyong kada taon sa buwis? Ito ay lubos na posible. Kung ganun nga, talagang naipakita na nila ang kanilang tunay na kulay. Kapag ang isang tao ay kulang sa tiwala sa Diyos, lalo na sa usaping material, ano ang madalas nating sabihin bilang mga saksi ni Jehovah? Madalas, binabanggit natin ang talata sa Malakiyas, Kabanata 3, talata 10, na nagsasabing, "Subukin ninyo ako sa bagay na ito upang makita ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga durungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala hanggang sa wala na kayong kakulangan." Dito, nagkulang ng tiwala sa Diyos ang mga miyembro ng lupong tagapamahala at bukod pa rito, ipinasa nila ang obligasyong magpabakuna sa mga saksi sa buong mundo kahit na ang mga lokal na manggagawa lang sa Estados Unidos ang dapat sanang apektado. Sige, maaaring sabihin ng ilan na talagang naniniwala ang mga miyembro ng lupong tagapamahala sa paggamot na ito. Kung ganoon, bakit nila itinigil ang pagsusulong nito eksakto sa oras na nagpasya ang Korte Suprema ng Estados Unidos? Nakakatuwa rin naman ito. Bakit hindi sila humingi ng paumanhin matapos nilang mapansin na hindi gumagana ang paggamot na ito at nagdudulot pa ng mga sakuna? Pakinggan ninyong mabuti ang sinabi ng isang miyembro ng lupong tagapamahala, si Jeffrey Winder, bilang tugon sa tanong na ito. Dahil dito, hindi kami nahihiya kapag may mga pagbabago at hindi namin kailangang humingi ng paumanhin kung hindi namin lubos na naunawaan ang mga bagay noon. Ang mga salitang ito ay talagang naging malamig na sampal para sa lahat ng naging biktima ng mga kampanya ng pagbabakuna. Kaya sa madaling sabi, natatakot silang mawalan ng pera. Manipinula nila ang mga saksi ni Jehovah sa buong mundo upang tanggapin ang isang medikal na paggamot, ang bakuna.
Agad nilang napagtanto na nagkamali sila noong Enero 2022 at ilang buwan lang ang lumipas ay sinabi nila, hindi namin kailangang humingi ng paumanhin. Mas malala pa, sinasabi pa nila, paano kami makakaiwas sa pagbibigay ng payo tungkol sa kalusugan? Muli, si kapatid na Jeffrey Winder ay nagsalita ulit sa isang umagang pagsamba ilang buwan pagkatapos. Sa tingin ko ay noong 2024. Sinabi niya, sa sitwasyong ito, ang kaibigan natin ay nagtitiwala sa atin. Ibinabahagi niya ang problemang pangkalusugan na nararanasan niya. Sabihin nating iniisip niyang sumailalim sa medikal na paggamot. Oh well, isang bakuna marahil. At gusto niyang malaman ang opinyon natin tungkol dito. Paano ba maging mapagpakumbaba sa ganitong sitwasyon? Tingnan mo nga. Siyempre nakikiramay talaga tayo sa ating kaibigan. Gusto nating gawin ang lahat ng makakaya para matulungan siya. Pero dito rin, ang pangunahing prinsipyo mula sa unang Korinto, Kabanata 4, Talata 6, ay naaangkop. Ibig sabihin ay huwag lumampas sa ilang mga hangganan. Sa ganitong sitwasyon, tungkulin ba natin na magbigay ng opinyon tungkol sa mga problemang pangkalusugan? Sabi ng bantayan, kapag may sakit, tungkulin ng bawat adultong Kristiyano na pasanin ang sarili niyang pananagutan na akuin ang responsibilidad sa pagpili ng paggamot. Sa madaling salita, sinasabi sa atin ng kapatid mula sa lupong tagapamahala, nakikiramay ka pero wala kang sasabihin tungkol sa medikal na paggamot, hindi pabor o laban. Pero talagang wala silang pakialam sa atin. Lubos nilang inihahalin tulad ang sarili nila sa mga Pariseyo nang sabihin ni Jesus tungkol sa kanila, gawin ninyo ang lahat ng sinasabi nila, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi. Matapos akong magbitiw bilang matanda, tumigil na kaming mag-asawa sa pagdalo sa mga pulong. Talagang naramdaman naming kasabwat kami habang patuloy pa rin kaming aktibo sa relihiyong ito. Dahil dito, sinubukan ng mga matanda sa aming kongregasyon na makipag-ugnayan sa amin. Sa unang pagkakataon nag-text sila at sinagot ko na wala akong anumang espiritual na pangangailangan. Sa pangalawang pagkakataon may isang matanda na pumunta sa bahay namin, sinamahan siya ng asawa ko at sinabi niya rito na nakikibahagi siya sa isang krimen laban sa sangkatauhan. Sa ikatlong pagkakataon, nagpadala ng text ang matanda sa akin at may autoridad niyang sinabi na pupunta siya sa ganitong oras kasama ang coordinator. Kaya sinagot ko siya na ito na ang ikatlong beses na sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa amin kahit na tumanggi na kami. Sinulatan ko siya na hindi kami magdadalawang isip na gamitin ang batas laban sa panliligalig. Artikulo 222, 33, 2 ng Kodigo Penal kung ipagpapatuloy ninyong saktan kami. Kinabukasan, bawat isa sa amin ay sumulat ng liham sa service committee ng aming kongregasyon. Ang liham na ito ay isang kahilingan na burahin ang aming mga personal na datos at pagtutol sa kanilang pagproseso. Pagtutol sa kanilang pagproseso, mahalagang punto yan. Siyempre, ang mga dating robot ay humingi muna ng payo sa sangay at sa loob ng isang buwan ay tumugon sila sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng listahan ng lahat ng aming personal na datos. Nakatanggap kami ng liham mula sa bawat lokal o pambansang asosasyon na may hawak ng aming datos. Kaya ako, bilang dating elder, 5 liham ang natanggap ko. 2 ang natanggap ng asawa ko. Isa mula sa lokal na asosasyon at isa mula sa pambansang asosasyon, ang Association Cultuelle des Témoins de Jéhovah de France na nakabase sa Boulogne-Billancourt. Nilinaw sa liham na may karapatan ng asosasyon na panatilihin ang aming mga datos at maaari kaming magsampa ng reklamo sa Shenil. Yun nga ang ginawa namin. Nagsampa kami ng reklamo sa Shenil. Mula noon, sinusuri ng Shenil ang mga legal na paliwanag ng asosasyon. Ibig sabihin nito, kinontak ng Shenil ang sangay na malamang ay hindi nila ikinatuwa. Ngunit mahalagang bagay, wala nang kumontak sa amin ng mahigit 2 taon na ngayon. Kaya makikita ninyo sa description ng video ang isang dokumento na nagpapaliwanag kung paano humiling ng pagbura ng inyong datos sa France at magsampa ng reklamo sa CNIL. Kaya't inilathala ko ng detalyado ang proseso online para magawa ng maayos ang reklamo na ito. Huwag kayong mag-atubiling gamitin at gawin ito. Pinaalala ko ang proseso ng ekskomunikasyon na dapat sundin ng mga matatanda. Kailangan muna ng dahilan. Karaniwan, madali naman silang nakakahanap ng dahilan. Halimbawa, kung kini-question mo ang iyong relihiyon tulad ko, maaari kang sisihin na nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi. Inilalathala ko rito ang mga bahagi mula sa aklat ng mga matatanda, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Pagkatapos, kailangang kontakin ng mga matatanda, mas mainam kung pasalita ang tao para walang maiiwang bakas. Kung tulad ko na hindi mo nakikita ang mga matatanda dahil hindi ka na dumadalo sa mga pagpupulong, magiging imposible ito. Kaya susubukan kanilang tawagan sa telepono. Sa ganitong kaso, huwag kang sumagot.
Susubukan kanilang padalhan ng liham na may kumpirmasyon ng pagtanggap. Huwag mo itong tanggapin. Ang problema, tumutol ako sa pagproseso ng aking mga datos. Kaya kahit na itinago pa nila ang aking personal na impormasyon, hindi nila ito magagamit para padalhan ako ng liham. At epektibo ito dahil sa loob ng 2 taon, wala akong natanggap. At kung sakaling makatanggap ako ng liham na may kumpirmasyon ng pagtanggap, tatanggihan ko ito. Hindi matutuloy ang proseso ng ekskomunikasyon. Ngunit kung patuloy kang dumadalo sa mga pagpupulong ng mga saksi ni Jehova at direkta mong sasabihin sa mga matatanda na mariin mong tinatanggihan ang pakikipagkita sa komite ng disiplina sa relihiyon, doon kanila maaaring i-ekskomunika. Sa ganitong kaso, ang tanging solusyon para hindi ka maekskomunika ay sabihin sa kanila na pupunta ka kasama ang iyong abogado at doon sila aatras. Nakasulat ito sa aklat ng mga matatanda. Kaya alam ko na marami ang gustong ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa lahat ng nakipagtulungan. Hindi ako nagsasalita ng paghihiganti, ngunit lahat tayo ay kailangang maipahayag ang ating pagkadismaya. Pwede mo itong gawin ng mahinahon ngunit matatag. Sabihin lang na hindi. Paano? Kahit ikaw ay naging saksi ni Jehova na ekskomunika man o hindi, bago pa lang o matagal na, kung ikaw ay kasalukuyang saksi pa rin, dumadalo man o hindi sa mga pagpupulong, narito ang mga hakbang na maaari mong gawin at hindi lang ito tungkol sa pagbabakuna. Alamin ninyo na kahit na kayo ay naekskomunika, maaaring 10 taon na ang nakalipas, 20 taon na, ang Association Cultuelle des Témoins de Jéhovah de France para sa France ay may hawak pa rin ng inyong mga datos. Kaya maaari mo pa rin gawin ito. Hawak nila ang iyong mga datos, ang asosasyon ng may hawak ng iyong mga datos at bukod pa rito, hawak din nila ang impormasyon na ikaw ay naekskomunika sa ganitong araw. Kaya unang bagay, itigil ang pagbibigay ng mga personal na datos sa pamamagitan ng mga handog sa ulat ng pangangaral at iba pa. At kasunod nito, sumulat ng liham na humihiling ng pagbura ng iyong mga personal na datos at pagtutol sa kanilang pagproseso sa komite ng serbisyo ng inyong kongregasyon. Gawin mo ito agad-agad dahil kung hindi mo agad isusumite ang iyong ulat ng pangangaral, may matatandang miyembro na kukontak sa iyo. Kung tanungin ka niya, bakit mo hinihiling ang pagbura ng datos? Sabihin mo, karapatan ko ito, simple lang. Ayokong gamitin ninyo ang aking mga datos para sa anumang pagproseso. Kung nakatira ka sa ibang bansa bukod sa France, magtanong ka sa isang artificial intelligence kung paano ito gawin. Pagkatapos mong matanggap ang sagot mula sa asosasyon o mga asosasyon, maghain ka ng reklamo sa website ng CNL gaya ng ipinapaliwanag. Kung nakatira ka sa ibang bansa, isumite ang kahilingan sa ahensya ng gobyerno na namamahala sa personal na datos. Kaya ginawa ko para sa inyo, inuulit ko ha, ginawa ko para sa inyo ang isang detalyadong dokumento, pati na rin ang isang demonstration video. Matatagpuan ninyo ito sa description ng video na ito. Lahat ng ito ay libre. Karapatan mo ito. Kaya, hindi ka naman ititiwalag dahil dito kung hindi ka pa natitiwalag. Pagkatapos nito, kung sakaling gamitin pa rin nila ang iyong mga datos, isipin ninyo ang mag-asawa sa Brazil na matapos tumutol sa paggamit ng kanilang personal na datos ay kinasuhan ang bawat matanda na nagpasya na ipahayag ang kanilang pagtitiwalag sa publiko sa Kingdom Hall. Kaya sila ay natiwalag, ngunit sumulat sila, ang aming mga personal na datos huwag ninyong ilalantad sa publiko. Ginawa pa rin nila ito, hindi nila pinansin ang kanilang kahilingan, at ang kasong ito ay napakabago lamang at nagwagi ang mag-asawa. Kaya huwag ninyong isipin na wala kayong magagawa. May mga paraan tayo para ipagtanggol ang ating sarili. Kung susuko tayo agad, wala tayong mararating. Maraming tao ang nagsasabi sa akin, wala namang mangyayari dyan. Napakaliit mo kumpara sa isang higante. Hindi totoo iyon. Hindi tayo ang mga kriminal. Dapat nating baliktarin ang sitwasyon. Hindi tayo ang dapat mahiya. Maniwala kayo sa akin kung kahit 100 lang tayo bawat bansa na gagawa nito, talagang mababahala ang sentral na lupon at hindi lang sila, pati na rin ang iba pang maliliit na pinuno. Hindi kayo may excommunicate kung gagawin ninyo ito at mawawala na rin ang takot ninyong ipahayag ang inyong saloobin. Mapapanatili ninyo ang inyong ugnayan sa pamilya kung gugustuhin pa rin naman ng mga kamag-anak ninyo na makasama kayo, syempre, pero hindi na sila maaaring takutin ng mga matatanda dahil lang sa pakikisalamuhan nila sa inyo. Madalas akong tanungin kung bakit hindi ako nagpapadala ng liham ng pag-alis. Pinili ko ang relihiyong ito dahil ito ang akma para sa akin. Nagkasala ba ako mula noon? Hindi.
Ang nangyari, ang mga namamahala sa relihiyong ito, ang lupong tagapamahala at ang kanilang mga kasamahan ang siyang nagkasala at nagtangkang labagin ang aking konsensya. Hindi ako ang dapat umalis, kundi sila. Magbibigay ako ng halimbawa. Ipinanganak ako sa Pransya. Pinahahalagahan ko ang bansang ito at nais kong manatili rito, hindi dahil sa ang presidente ng Pransya ay hayagang nagpasya na inisin ako, inuulit ko ang kanyang mga sinabi, ay aalis na ako sa aking bansa. Mananatili ako rito at sasalungat sa aking presidente. Iyan ang dahilan kung bakit sumali ako sa isang sama-samang reklamo laban sa presidente ng Republika dahil sa kanyang mga mapanirang pahayag laban sa mga hindi nabakunahan na tulad ko. Kung magtagumpay man o hindi ang mga hakbang na ito, hindi iyon ang aking problema. Ginagawa ko ito dahil kailangan ko itong gawin, simple lang. Malalim kong nararamdaman sa aking sarili ang mga salitang ito ni Martin Luther King. Namamatay ang isang tao kapag tumanggi siyang ipaglaban ang tama. Namamatay ang isang tao kapag tumanggi siyang lumaban para sa katarungan. Namamatay ang isang tao kapag tumanggi siyang manindigan para sa katotohanan. At upang lubos nilang maunawaan na hindi kami naloloko sa kanilang mga kasalanan, nais kong ipatawag ang bawat miyembro ng Lupong Sentral noong panahong iyon, 8 sila, sa isang komite ng disiplina sa relihiyon. Kahit na maliit ang posibilidad na magkaroon ng pagdinig, humihingi ako ng tulong sa inyo. Kailangan nating maging 3 hanggang 5 saksi, mas mainam kung mga dating matatanda, elders. Makipag-ugnayan kayo sa akin ng pribado kung kayo ay voluntaryo. Ang aking email ay frere.messagemail.com, walang accent. Susulatan natin ang bawat miyembro ng Lupong Sentral ng liham ng pagpapasumon na may kumpirmasyon ng pagtanggap at susundin natin ng mahigpit ang mga tagubilin mula sa aklat ng mga matatanda. Sa ganitong paraan, mararanasan nila ang saya ng malaman kung ano ang pakiramdam na ipatawag sa isang komite ng disiplina sa relihiyon. Kung sakaling pumayag sila, magpapasya tayo pagkatapos, syempre. Maaaring nagtatanong kayo kung anong dahilan ng pagtiwalag ang maaari nating isulat. O tingnan nyo lang ang talatang ito mula sa aklat ng mga matatanda. Pagpatay? Oo nga naman, hindi madalas na kailangang harapin ng mga matatanda ang ganitong uri ng pagkakamali. Sinasabi rito, maaari ring maging responsable sa pagbububo ng dugo kung naging sanhi ka ng pagkamatay ng isang tao dahil sa kapabayaan. Kaya, maaari nating bigyan sila ng benepisyo ng pagdududa at sabihin sa kanila na ang iniisip ninyo ay mabuti ang inyong layunin. Nagbigay kayo ng payo tungkol sa bakuna at may mga taong namatay. Ayan, mga pagpatay ang mga iyon. Sa totoo lang, ang mas malamang na nangyari ay, gusto naming panatilihin ang aming pera at 10,000 mga saksi ni Jehova ang namatay. Para sa pagtawag na ito, kailangan natin ng mga testimonya na ang pagsunod sa mga payo na natanggap mula sa lupong tagapamahala ay humantong sa isang pagkamatay. Mayroon na kaming ilan sa website na Effets Indesirables JWWFR. Ngunit maaari mo ring isumite ang sarili mong salaysay kung hindi mo pa ito nagagawa. Kita mo, isa rin ito sa mga bagay na maaari mong gawin. Lahat tayo ay maaaring kumilos sa ating sariling antas. At sa susunod na linggo, sa wakas ay pag-uusapan ko ang aking reklamo sa kriminal at kung ano ang maaaring gawin ng bawat isa gamit ang hustisya sa kanilang bansa.